Pag-usapan nga natin ngayon itong napakainit na topic dahil nga sa isang OFW na nag-arrive sa NAIA galing Hong Kong na kinumpiska nga ang daladala niyang pera na nagkakahalaga lang naman ng 100,000 pesos. Ang total na dala nga ni Kabayan ay 150,000 pesos in cash. Pero ang pinayagan lang sa kanyang iuwi ay ang 50,000 pesos dahil nga according sa batas ay yun lang ang allowed na peso na pwede natin dalhin kung manggagaling tayo ng abroad. Ang tinutukoy po natin dito ay kung ang dala natin ay cash. According nga kay Kabayan, nag-declare naman daw siya sa e-travel na may dala siya na ganito kalaking pera. Pero nagulat nga siya dahil pagdating niya sa airport ay hindi pa rin ito pinayagan na maiuwi ang pera. Panuurin nga natin ang video na to at sabay-sabay tayong matuto sa naging karanasan ni Kabayan para kung sakaling tayo ang mapunta sa ganitong sitwasyon ay alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Panuurin natin ang video na to. Kung natatandaan nyo mga kababayan, nag-post po tayo regarding sa problema po ng isa nating kababayan na kinonfiscate po yung kanyang 100,000 pesos na dala-dala galing po dito sa Hong Kong. At yung 100,000 na yon, actually 150,000 yung pera niya, pero 50,000 lang daw po kasi ang allowed na ipasok sa Pilipinas. At yung 150,000 na yon ay galing po sa kanyang long service dito po sa Hong Kong, sa kanyang 12 years of working dito sa Hong Kong. Ngayon, babasahin po natin yung kanyang letter na sinend po sa atin at magbibigay po tayo ng ating opinion. At syempre, awareness na rin po sa inyo, lalong-lalo na yung mga may mga malalaking halagang iuuwi o inuuwi dyan po sa ating bansang Pilipinas. Para at least alam na ninyo kung ano yung mga po pwedeng gawin bago ho kayo mag-uwi ng mga malalaking pera, di ba? So ngayon, babasahin na po muna natin itong ating letter. So, sabi dito, "Good morning, Sir Bry. Nagbabakasakali lang po matulungan nyo ako kung ano po pwede kong gawin. If post nyo po ito, please hide my identity." Sabi niya, "Di ko po kasi alam sinong makakatulong sa akin. At nagdala kasi ako ng cash sa Pilipinas worth 150,000 pesos at pinapalitan ko ng peso dyan sa Hong Kong. Kakauwi ko lang po dito sa Pilipinas at dineclare ko naman sa e-travel kasi sabi 50,000 lang ang pwede. Pag above 50, need to declare. Yung pera na galing sa long service ko for 12 years. Pagdating dito, kinonfiscate nila yung 100,000 ko at pinakita ko naman na yung sulat ng long service ko, katunayan na binayaran ako ni amo ng malaking halaga at resibo ko sa Pacific Ace kung saan ko pinapalitan yung 150,000. Sabi kasi ni Taylor, 150k po na cash ko, pwede daw hanggang 150 ang iuwi dyan sa Pilipinas. Baka may alam po kayo na makakatulong sa akin para mabawi ko ang pera ko sa kanila na 100,000. Yung pinaghirapan ko ng 12 years long service, hinahanapan ako yung ewan ba yung galing daw sa Bangko Sentral at saan ako kukuha niyan sa Hong Kong. At hindi ko rin naman po alam yung ganon, okay? Basta pag above 150,000 i-declared lang, tapos ipakita yung proof saan galing ang pera. Sir, pa-help please. Sabi nila i-appeal ko na lang daw sa hindi niya sinabi kung saan, but how? Di ko naman alam ang gagawin ko. Nag-for good para may pang-business ako, pero kinuha lang nila. Wala man lang konsiderasyon bilang OFW. Hindi sapat yung proof ko. Alam ko naman may mali ako. Sana sinend ko na lang lahat, pero napalitan ko na kasi sabi ng Pacific Ace June 1, sabi pwede hanggang 150. Ano po ang gagawin ko? Please help." So yun po yung tawag dito, yung message po sa atin ni Kabayan. Okay, check lang po natin kung ilan yung viewers natin para okay, meron na ho tayong 300 plus. So ngayon mga kababayan, meron ho tayong mga kasama rito na makakatulong po sa atin na magbigay po sa inyo ng mga awareness, para hindi lang po galing sa akin. At ito, may mga experience na rin tong mga to dahil talagang ito, bihasa na dahil panay abroad tong mga to So, sir, narinig niyo po yung Sir Alvin. Sir Alvin muna. Narinig niyo po yung sulat kanina. Yes. Okay, so ano po yung may masasabi niyo po doon na po pwedeng mai-advise natin sa mga kababayan ho natin? Well, unang-una, gaya ng sinabi mo, may limit talaga.
Actually, sa e-travel, mababasa mo yun. Mababasa mo sa website ng e-travel at sasabihin sa'yo pag nag-fill out ka ng e-travel. And sa feeling ko nga dapat baguhin yung batas na yun kasi 50,000 maliit sa ibang tao pero malaki sa ibang tao pero maliit yan, lalo na pag nagtatrabaho ko sa ibang bansa, di ba? Yes, Tatrabaho ko na ilang taon, pagkatapos hindi ka makakapag-uwi ka lang 50,000, parang doesn't make any sense. Okay. But then again, of course that requires through Ayan, sir. yan. So there are other ways. So tanong lang tayo sa mga expert kung paano magdadala ng pera, o kaya kung may tao, isa pong namin, kung may mga kamag-anak naman kayo na may negosyo sa Pilipinas o meron dito negosyo na pwede makipagpalit, siyempre para hindi na kayo nagdadala, di ba? Balik dito, balik doon. Yun sa mga isang bagay. Jello, may mga siguro pinakamaganda dyan, sa abogado. one, yun dun sa problema na nandyan na, pwede natin pwede tayong tanong sa abogado kung paano pwedeng gawin para ma-appeal natin yung yung kaso na nangyari, no? Pero ano naman, kung tutuusin, since meron naman tayong trail, yung tinatawag na paper trail, may proof. na proof na kung saan nanggaling ang pera, siguro ang ano na lang natin dyan is talagang i-appeal. Although another thing is hindi naman sa ina-advise ko na huwag i-disclose pag may bit-bit kang pera, pero siguro kung meron kayong mga bangko, baka mas magandang i-deposito nyo na lang sa bangko yung pera para kahit na nasa biyahe kayo, yung pera hindi nyo kailangan hawak. Ngayon doon naman sa mga taong magdadala ng pera, kung hindi naman ganun kalaki yan, kasi like sa ibang bansa ang sinasabi $10,000 or less ang allowed, pero apparently sa bansa natin 50,000 which is more or less not even $1,000. Ridiculous. Na napakaliit na halagang pera kung tutuusin para sa mga taong nagtatrabaho sa abroad. Yes. So yun nga, katulad ng sabi ni Brother Alvin na itong batas na to would entail revision of the law, no? Yung kailangan anong tawag sa ganun? Baguhin. Yung legislation, hindi, the legislation, the law is already there, no? But it's just more of amending the law that will be suitable, na hindi siya maging yun lang, but on a case to case basis depending on where the money is coming from. Yun. Okay. Ayun, so narinig nyo yung mga opinion ng ating mga bossing dito sa likod, which is tama nga naman, may batas po talaga tayo na hanggang 50,000 lang pong pwedeng ipasok po sa Pilipinas. Okay, so kapag nag-over po kayo nyan, for sure kung sino o kung magkano man, kung sumobra po sa 50,000 yung perang bitbit nyo, malamang ko-confiscate po talaga yan ng ating custom. Okay, marami pong nagsasabi rito, ito yung mga komento dito ng mga kababayan natin, dapat ni-remit mo na lang, nilagay sa bangko. So yan yung mga possible na pwede po ninyong gawin. Okay, mga possible na pwede nyo pong gawin yan, mga kababayan. Dapat sinend nyo na lang sa mga account niyo, yan po yung nakalagay. Which is wag ho sana kayong lagi ho sana kayong nagbabasa po ng mga ganitong mga senaryo, mga batas-batas natin, dahil mahirap po talaga. Ito, awareness po sa inyo, ha. Baka may mga kababayan po tayo, baka biglang magbibit-bit ulit dyan. At least ito, napanood na ninyo. Okay, napanood na ninyo. At nakapagbigay na ho kami ng nakapagbigay na ho kami ng awareness po sa inyo. Okay? Ang tanong, sir, tanong nila, saan daw mapupunta yung 100k na kinuha? Ayan ang kailangan natin alamin sa customs. Ang pagkakaalam ko dyan, sequestered, pero we have to double check kung ano ang mangyayari sa pera. Ideally, itatabi nila yan
pero hindi nila pwedeng galawin kasi may record yan eh. Pero kung i-appeal, baka ibalik naman sa kanya, sir, or Dapat. tataksan na lang, no? Dapat. Ang pinaka ano dyan, taksan na lang. Taksan na lang, no? Oo, wag naman kunin lahat. Kasi isipin mo, 12 years of working sa abroad, di ba? Kumbaga, ito, pagod mo to eh. Pagod mo. Yun nga lang, pagkakamali ni Kabayan, ignorance of the law. Excuses no one. There's no excuse. Di ba? So tanda mo, So, walang ang ignorance ng law is not an excuse. Yes, sir. Yes, sir. Patatandaan nyo lahat, kabayan. Dahil pag sinabi nyo, ay hindi ko po alam, hindi po yun excuse ever. Kaya kailangan, alamin nyo palagi, magtanong kayo, mag-google kayo, kung ano yung batas. Kasi hindi nyo pwedeng gawing excuse na hindi nyo alam yung batas because ignorance of the law is not an excuse. Yes. Yan po. Alright, so yun di ba? So yun po yung dapat po nating isipin, mga kababayan natin. Alam nyo naman hindi naman po tayo pwede basta-basta magbibigay ng mga ano rito, mga komento rito, baka madali rin ho tayo, which is sumusunod lang din ho kami sa kung ano yung nakasulat po sa batas. Base nga sa napanood nating video, medyo may pagkukulang nga rin sa part ni Kabayan. Ano nga ba naging pagkakamali ni Kabayan dito sa nangyari sa kanya? Una, nagtanong si Kabayan sa bank teller. Yung bank teller na yan ay nakabase sa Hong Kong. So technically si bank teller hindi yan Pilipino. At wala yan idea kung ano ba yung batas na pinatutupad pagdating ng mga OFW sa NAIA kung sakaling may dala sila na ganito kalaking pera. Number 2, sinasabi ni Kabayan na hindi niya alam na may ganun daw sa e-travel. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol sa e-travel, mayroon nga nakalagay sa Bureau of Custom na gusto ko rin i-share sa inyong lahat. Ito yung mismo nangyari sa kaso ni Kabayan. Nakalagay dito, can a person still export an amount exceeding to 50,000 pesos? Pwede raw bang magdala or magpasok or maglabas ang isang Pilipino na nagkakahalaga ng 50,000 pesos pataas? Okay. Ang sagot po rito ay yes. A person may still bring into or bring out of the Philippines an amount exceeding 50,000 pesos, pero as long as prior written authorization is secured from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Napakalinaw po niyan. Pwede lang po tayong magdala or magpasok ng pera na nagkakahalaga sa mahigit na 50,000 pesos basta mayroon tayong authorization na secured na manggagaling po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so wag muna kayo magre-react kasi iisipin nyo, nasa ibang bansa ako, papaano ko naman makukuha yan? May paraan po. Sinasabi ko sa inyo, may paraan. Hindi po yan ilalagay ng Bureau of Custom sa kanilang website kung walang paraan. At nabanggit nga rin po sa video, dun sa dalawa nating kababayan na nagbigay rin ng kanilang idea, sila nga po yung mga tinatawag na expert pagdating sa ganitong larangan, na according nga sa kanila ay doesn't make any sense kung 50,000 nga lang ang i-allowed sa mga OFW na dalhin as cash kapag umuwi sila ng Pilipinas. Dahil may mga OFW nga na may higit pa sa 50,000 pesos ang sahod at i-plus pa natin dyan yung mga naiipon nilang pera. At pagka nag-resign na sila or nag-retire na sila sa kanilang trabaho, medyo may kalakihan po yung pera na pwede nilang maiuwi sa Pilipinas. Kaya hinihilingan nila na sana raw ay taasan ang amount na pwedeng dalhin ng mga Pilipino, lalo-lalo na ng mga OFW, para daw maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Ang nagiging problema kasi madalas sa ating mga Pilipino ay kung minsan hindi naman po sa nilalahat natin, pero may mga ibang Pilipino po na hindi naiintindihan kung ano yung nakalagay sa e-travel. Or basta lang sila fill up ng fill up na hindi po iniintindi kung ano talaga yung nakasulat dun sa e-travel. At nagre-react na lang po sila kapag may mga ganitong bagay na nangyari sa kanila kapag dating nila ng Pilipinas sa ating mga terminal. So isa-isahin natin. Pagdating natin sa may e-travel, okay, let's say nag-fill up tayo ng e-travel. Ang e-travel po ay ginagawa 3 days or 72 hours prior po sa ating mga flight. Okay, so sasabihin natin, wag tayong pilosopo mga kababayan na nasasabihin natin sa e-travel, i-declare man natin yan, nagkakaproblema pa rin. Hindi po. Ang problema po, hindi po natin inintindi. Yun talaga yon. Kasi po, kapag nag-fill up tayo ng e-travel, unang-una po, pag open natin yan under ng General Declaration, may reminder po dyan bago po tayo mag-check
kung mayroon tayong kailangan i-declare na pera na more than 50,000 pesos, may nakalagay po dyan na note. Ito po nakalagay. Reminder, passengers should declare if bringing any of the following: Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000 pesos in form of check, bank, drop. Okay? So, sinabi nga po dyan, kung may mga dala kayong ganyang pera na nagkakahalaga na mas mataas sa 50,000 pesos, ay kailangan po nating i-declare yan. At pagkatapos po nating mabasa nung nakalagay na yan sa e-travel, ay mayroon pa po ditong reminders ulit. Nakalagay po dyan, do you have a baggage or currency to declare? May pagpipilian po tayo dyan, yes or no. So syempre, ang pipiliin natin dito ay yes. At after po nyan, kapag na-fill up na po natin yung ibang kailangan nating i-fill up, mayroon po dyan part kung saan i-declare na po natin yung dala nating pera. Nakalagay nga po dyan, Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000 pesos, example, check, bank, or drop. Nakalagay po dyan, pagpipilian natin, yes or no. Okay, nakalagay nga po dyan, if yes, please submit the original copy of prior authorization from the Bangko Sentral ng Pilipinas at the Bureau of Customs Arrival Area. Saan natin kukunin yung form na sinasabi dyan? Yung tinatawag na authorization from Bangko Sentral ng Pilipinas. Syempre kukunin po natin yan sa airport. Ang kailangan lang naman natin mga kababayan ay magtanong at huwag tayong basta-basta magpanik. Kung hindi nga natin alam kung anong gagawin natin kapag nangyari sa atin yan, ang gagawin na lang natin is gumawa sa social media. Okay, kung alam po natin ang ginagawa natin, hindi po tayo magkakaroon ng problema. Sinasabi ko po, ito pong bagay na ito ay matagal na po. Nung panahon pa po ni Duterte ay andyan na yan. Ngayon po nagre-reklamo mga tao kasi ang dami raw pinipilapan sa e-travel, ganito raw po, hindi nila alam. Nung time na nagpipil up tayo ng paper sa mga eroplano bago tayo mag-arrive, nagre-reklamo kasi ang dami pinipilapan. Tapos nung ginawa nilang digitalize yung e-travel, ginawa na nilang by computer, pipil-upan na lang, tapos automatic na, ma-generate na pagkatapos natin pilapan, may mga nagre-reklamo pa rin. So talaga namang, ang problema po, aminin natin minsan, ay nasa ating mga pasahero. Kasi nga, hindi tayo masyadong nag-iintindi minsan sa e-travel. Kaya kapag may mga ganito pangyayari, ang sinisisi natin ay ang gobyerno. Wala pong kinalaman ng gobyerno rito. Alalahanin po natin talagang paminsan-minsan may mga pagkakamali tayong mga pasahero. Okay, ito pong nangyaring ito kay Kabayan ay napakalaking aral para po sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga baguhan pa lang na babalik ng Pilipinas at nagbabalak magdala ng pera na mahigit sa 50,000 pesos. Unawain po natin kung ano nakasulat sa e-travel para hindi tayo matulad kay Kabayan. Dahil po isipin po natin na ligtas talaga ang may alam at kawawa ang hindi nakakaalam. Dahil kahit po sabihin natin hindi natin alam na may ganun sa e-travel, ay hindi po tayo pwedeng maging exempted sa batas. Ang mahirap po kasi minsan sa ating mga Pilipino, kung pinaniwalaan natin agad yung una natin narinig sa ibang tao, at pag may nagsabi sa atin ng totoo na kung ano yung dapat gawin, ay iisipin natin na ang yabang naman ng taong to. Kung tutulungan ka na nga, sasabihin mo, iisipin mo, ay nagmamagaling ka lang, nakapagtanong na ako sa ganito. So ano nangyari? Bandang huli, naharang si Kabayan. Dahil nga, hindi nga niya alam, nagkulang siya sa impormasyon at maling tao ang napagtanungan dito. At doon nga rin po sa part ng interview ni Brian doon sa dalawang kasama niya sa loob ng sasakyan, ang the best po talagang gawin natin dito ay wag na po tayo magdala ng maraming pera. Pwede naman po tayo mag-open ng bank account, or kung wala tayong bank account, pwede natin kontakin yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas at i-deposito na lang po doon kung may mga excess po tayong pera na mahigit sa 50,000 pesos. Kasi kung gano'n po ang gagawin, kahit milyones pa po ang i-deposit nyo sa inyong mga bank account at dumaan kayo ng immigration, hindi po yan uusisain ng immigration at para tanungin pa kayo kung magkano ang laman ng inyong mga ATM. Yan na po ang pinaka-safe natin gawin kesa magbaka sakali pa tayo, magdala tayo ng extra money na higit sa 50,000 pesos na dahil sinabi lang ni ganito na pwede, ay gagawin na natin. At sana po ay naging aral nga ito sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW, para hindi na nga po ito maulit sa inyo.
At kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.